Kumusta mga brad? Sabi nila ang pagmumotorsiklo, nakakaalis daw ng problema yan. Kaya karamihan sa mga taong gusto magtanggal ng stress at problema, dinadaan nila sa pagmumotor, nagra-ride sila. Kaso kung ikaw nga po ay nakatira sa parting Metro Manila, imbis na mag-rides ka para matanggal yung problema, mas talo ka patuloy ng problema. Sobrang traffic, tangina. Sa sobrang traffic, pati tao natatraffic na. Pero syempre sabi nga nila, pasanayan lang yan. Di bali nang ma-stuck sa traffic, wag lang maipit sa traffic. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Ayon nga po sa pag-aaral, karamihan daw po sa mga taong nakamotor, masaya. Sa umpisa. Pagdating na daw kasi sa hulugan, malungkot na. Kaya ang ginagawa ng iba, ipapahatak na. Tapos kuha ulit ng bago para tuloy-tuloy lang yung saya. Mindset ba mindset? Pero syempre wala nang masasaya pa kung nakuha mo yung motor mo ng cash tapos may pang-accessories ka pa. Sa ngayon kasi uso-uso na talaga yung pag-upgrade sa motorsiklo. Bili ng bagong tambucho, bili ng bagong mags, ipaparepaint yung fairings, at magpapalit ng mga pangmalakasang suspension. Ganon nga po yung ginagawa ng iba para gumanda lalo yung motor nila. Okay. Pero dito sa motor na ito, hindi mo na kailangan ng pagbabago. Kasi kahit stock pa lang, talagang napakagwapo. Ayon nga po sa ilang motorcycle enthusiast, karamihan daw ng motor halos pare-paras na naman daw yung itsura. Maliban lang daw sa brand na Italjet. Paliwanag nga po nila sobrang unique daw talaga ng mga disenyo nito. Well, para nga po doon sa mga hindi nakakalam, ang brand po na Italjet ay nanggaling po sa Italy. At kapag sinabi nga po nating Italian brand, unique talaga yan. At dahil nga unique yung mga yan, mahal yan. Yun lang. Isa nga po sa pinakabagong motor na nilabas nila, itong Italjet Dragster 559 Twin. Unang sulyap mo pa lang sa motor na ito, mapapasabi ka na ng sexy. Ang ibig kong sabihin, ang ganda talaga ng motor. Katulad nga po sa palaging sinasabi ng iba, unique talaga siya. Although sa panahon ngayon may mga kamukha na siya, pero sila talaga yung nauna. At habang tumatagal ngayong panahon, paganda ng paganda yung mga motorsiklong nilalabas nila. Noong una nga po nila ito yung pinakita doon sa Milan, Italy sa ginanap na motorcycle show, medyo naguluhan talaga yung iba. Kasi yung iba akala nila scooter. Yung iba naman akala nila helicopter. Pero ang totoo po niyan, hindi po siya scooter. Yung makina nga po na ginamit nila dito, di cambio. Kaya nung malaman nga po ito ng mga tao, mas lalo silang bumilib dito. Yung ibang Italjet Dragster kasi, naka CVT or automatic transmission, scooter ba scooter. Samantalang dito sa isang to, meron siyang cambio. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Italjet Dragster 559 Twin na mayroong 550 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 2-cylinder, dual overhead cam with 8 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 2.5. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 58.33 horsepower at 8,500 RPM, 55 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po ka-unveil pa lamang sa motor na ito, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero panigurado dyan, matulid niyan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 16 liters fuel ng capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. So bali ito nga po ay mayroong 6-speed gearbox with assist and sleeper clutch. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/15 sa harap at 160/60/15 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Doon nga po sa kanyang information, wala po silang nabanggit patungkol doon sa ABS. Pero syempre i-assume na natin yon. Baka siguro nakalimutan lang nila. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 180 kg. Kung sa bigat lang, mabigat talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung makikita nga po ninyo, naka twin exhaust din po siya. At syempre yung signature look nga po sa motor na ito na hindi mawala-wala, yung kanyang trellis frame, na mas lalo nga pong nagbigay angas sa kanya. At yung datingan nga po na ganito, makikita din po natin sa brand na Ducati, na same nga pong galing sa Italy. At katulad nga sinabi ko kanina, dahil ito nga po ay di cambio, makikita natin na meron po siyang kadena. Yung ibang tao nga po pabor dito. Yung ibang tao naman gusto nila belt. Pero yung maraming tao, ito talaga ang pinakagusto. Yung medyo gumigiling-giling. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part. Ang kanyang mga suspension.
So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber or monoshock na ayon nga po sa mga taong nakapatong sa motor na ito, maganda ang bounce. Alam ko na sabihin mo, Brad, bitin ka pa. Kaya ito pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga Brad. Wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong red horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kahit gaano pa kaganda yung isang motor, kung hindi naman siya recommended, wala din. Hindi, wow. Pagdating nga po sa kanyang presyo, wala po tayong idea kasi hindi pa po nila sinabi. Pero dahil ito nga po ay isang brand na nanggaling sa Italy at ito nga po ay Italjet brand, expected na rin talaga na magiging mahal siya. Kasi kung titignan nyo yung Italjet Dragster 200 na nandito sa Pilipinas, 360,000 yung presyo niya. Sabi pa ng iba, bibili na ako Aerox, bibili na ako Nmax. Grabe yung presyo niya, pang big bike na. O diba, may kamahalan nga talaga siya. Pero syempre yung presyong ganun, may mga paliwanag din naman sila doon. Kesyo special yung materialis na ginamit, kesyo limited edition, at marami pang ibang rason. Subalit ito nga pong Italjet Dragster 559 Twin ay balak na daw nilang ilabas ngayong parating na 2024. At pinagpaplanuhan nga po nila ang pagtanggap ng pre-order. Katulad nga po doon sa ibang dragster, ayon sa bali-balita, limited edition lang din daw po ito. Pero wala po silang sinabing exact number, basta limited edition lang daw. Kahit nga po sobrang gwapo ng motor na ito, may makikita ka pa rin talaga sa kanya na medyo alanganin. Kung titignan mo kasi yung makina niya, nasa ilalim lang talaga siya ng upuan. At para nga po sa ganitong motor na may 550cc na engine displacement, medyo magiging mainit talaga siya. Baka pag nag long ride ka, yung itlog mo maluto na. Hindi ko naman sinasabing ganun talaga ang mangyayari, pero posible. So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.